So record natin yung pag-design natin dito para makita natin kung saan tayo nagkamali yung dalawa. Kasi minsan may nakakaligtaan talaga eh. Hindi maiwasan. Bakit ito nag so second part, nagtagay siya ng isang outlet pa dito. Okay, pangit ang mga pwesto ng outlet pero chill lang. So ref, okay na yan as is, pero ang kulit ng ref na naka-counter top. Pwede naman. And then this one, medyo lagpas. Pantay lang natin. Kuha tayo ng patayo. Copy natin doon. Ayaw natin ang lumulutang na mga outlet. Siyempre yung paa dapat sa pader. Sobra tayo ng delete. Pwede ko sana pagsabayin pero piling ko hindi pantay. Kakaibahin ko mga ng RCP na to. ECU, off-load ECU here. ECU. Okay na tayo dyan sa 4. Ito naman, ako ulit tayo ng patayo. CP or CPCO, pwede kahit ano doon. Hindi ata ito pantay. Pero sige lang. Ito, okay yan. Patayo. And, okay. Pwedeng pahiga dyan. Maliban na lang kung floor outlet dyan. Pagdan yan eh. Okay, so next is lang. Dapat pantay. May taon ko ba yung recording? Naka-on naman. So okay na tayo dito. Then sa pang-4, yung roof fan pwede ka lang delete. Wala naman tayo doon kinalaman. Dito tayo sa loaf basta ECU okay na yan. This one taon halos pero hindi tumama, so adjust natin na konti. Good. Ito buti pantay, so medyo mas madali siyang i-arrange. Magti-decide kung sino yung susundan ko. Yan, good. This one, mali ako nabura. Mas safe talaga yung side case yun. ECU, and that's it. Kompleto na tayo. Ito, may outlet dito kasi mali ito, no? So dito yung saksakan, not unless ito yan, diba? Iusod natin to kasi dito yung lamp diba? Kung andyan yung lamp, dapat andyan yung outlet hindi dun sa unahan, which is I think mas bagay given na yung entry point nung natin is banda dito, diba? Medyo malapit ka sa edge, so maganda bandang gitna, and nakadikit siya dito sa isa, which is abot naman din both sides, so okay din yan. Pero kung lalagay ko sa gitna itong pisa,
Kasi ba't nasa uluhan lahat ng saksakan? Medyo delikado yung gano'n. Sa totoo lang. Nasa uluhan lahat ng saksakan. So, okay. So, okay na yung LP1 ko kanina. Simulan ko na. Meron na yung 10. Natin dito. Mamaya ako gagawa ng arrow. Lalagyan ko muna ng mga outlets or groupings ng outlet. So, sa ground floor, pwede kong 1, 2, 3. Pero nangyari kasi parang separate out. Ano sila no? Parang magkaibang unit sila. Dalawang magkaiwalay na unit. So, ang gagawin ko, malito, no? Hatiin ko yung ilaw. Tama. Hatiin ko yung ilaw. Tapos, gagawan ko ng dalawang panel board na magpimit sa unahan. So, wala to. Ayun, assumption ka lang naman. Kasi, base dito, meron silang dalawang set na different, diba? So, kasi natin to. Okay na ilaw na yan. And based din dito sa bawal isang plano, magkaiwalay talaga. Diba? And mukha siyang parang for rent, no? Bungalow house. Hindi to bungalow, may second floor to. Oh, well. Siguro nagsimula sa bungalow, tapos nagulat sila may second floor na sila. Ito lang yung bungalow na may second floor. Intende per floor may low bed pa. Pero wait, kitchen, low per living area. Okay. Talagang nag-loop lang talaga siya dun sa gitna. Second floor, pero may bed na siya dun pala sa gitna, no? Sa ibabaw ng kitchen. Ang init niya, no? Ganun talaga yung mga design ngayon ng bahay. Tapos lalo pag maliit yung area. O paghiwalayin ko na lang talaga, no? Dalawang panel board, then magbi-meet sa labas. That would be the main panel board. So, meron tayong tatlong schedule of loads based dun sa assumption ko. Pag hindi, okay lang din naman. And then, isa pa rin yung babagsak lang. Pero at least nakaseparate na yung dalawang unit kung sakaling ganun nga yung design. So, sa ilaw, maglalagay ako ng butas, no? Or riser. Kung ano dito yung mga dapat ang hallway sa common, pero yung sa tapat na lang, sige. Lalagay ako ng riser. So, lalagay siguro dito malapit sa hagdan, no? Since para hindi affected yung both sides, dito ko sa likod ilalagay, sa gitna. Kasi pag dito maghahati sila, hindi magandang butasan yan ng ilang magkakadikit, no? So dito natin ilalagay, since nandito yung up, so yun yung unang paakyat, dito natin ilagay malapit sa switch din. So sigurado maglalagay tayo ng switch dyan, diba? So dyan na rin tayo mag-riser. Lagyan natin dito sa second step, sabay din natin yung kabila. Second step, yan. Then hatch natin siya. Kulay, pili tayo ng kulay na iba dun sa nakalagay dun sa ano, siguro red. So palitan lang natin ng solid. Same din natin dito sa kabila, solid. So, andyan yung riser natin. Take note lang natin. Riser up. So, going up yung riser na yan. So, riser up. And copy natin siya.
riser up. Then copy natin siya both, no? Both talaga as in bangka. Tapos hanap tayo ng common sa kanila dyan. Lagyan natin doon, and ay, tatamaan yung kanto, diba? Hindi nakita kagad natin yung problema. May tatamaan kanto dito. So ibaba natin to ng konti. Gawin natin in between. Riser up. Dito usodin natin. Ganun din ulit gagawin. Ganun din yan, guys. Hindi ko nagawin yung gitna pa rin yan. Diagonal eh. Oops. Tingnan natin ito dyan. Riser up. Then, sinulit natin yung mga riser natin dito. Okay, sana siya. Problema. Yung loop, hindi na natin papakita yung riser nun kasi kadugtong na yun ng ground floor. Matik na yun. Tayo, then okay din. So andyan yung riser natin. Mas tama ako, mas maganda din sa pangalawang step, pero dapat gitna. Tsaka pangalawang step natin. So riser up, then ito is riser down. Binago yung text muna. So i-edit pa naman natin. So riser down, then riser up yung sa kabila. Yan. So after nun, okay na tayo sa ilaw. Yung switches hindi ko na ilalagay kasi walang nakalagay dito. Ibig sabihin, sila nang bahala doon. So normally pag ako yung magde-decide ng switch, dapat blanco lahat. But since may ilaw, expected ko is kasama na dapat yung switch. No? Wala. Sila magde-decide ng gusto nilalagay. Pero kung ako, madali naman maglagay ng switch. No? Dito kaagad sa entrada, isa, dalawa. No? Yung para sa loop, lagay natin yun sa may dito talaga ako naguguluhan. Pero siya mo na. To loop, tapos diretso sa ground. At to second floor, tapos to loop. Tapos to second floor. Yung ganda talaga ng plano na to. Pero sige, mo na kung dyan. Sabihin lang may loop dito sa gitna ng kalagitnaan ng pag-akit mo ng ground to second floor. Loop na yung tawag sa mezzanine. Kasi ang mezzanine talaga pang high ceiling eh. Ito hindi naman to high ceiling. Sige, grupin na natin.
Dami ko pang chichibureche, no? So, natin to. Then, nasa labas. Pangit. Pwede na rin. Non-complain na. Pag ganyan, punta lang kayo sa C. Solo yan din, rep yan. Masyadong malaki, bukasan natin. Play-planar ulit. Nangyayari yan pag naka-layer yung design. So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito. 5 din dito. Dito, paano? Wait lang. Since identical sila, tignan natin kung pwede. Kung magmamatch. Identical sila pero tingin ko yung positioning hindi eh. Tingin ko lang naman. Diba? Iba nga. Testing lang naman. Okay, ano natin ito? Actually, dito pa lang pala magkaiba na. Pero at least kahit pa yung bilang na is the same. So 5-5 is red. Siguro sa to ko siya ilalagay. Sabihin yan, kukonek siya dun sa baba. So, bali. Pusa nag-layer, ikaw kung bakit. Cute. Diretso na rin dito. Ay. Sobrang laki. Na yung curvature. Apat. Ito mukhang pareho. Tingnan natin kung magtutugma.
Error. Diba? Patali buhay natin. So meron ako ngayon, since identical sila. 1, 2, 3, 4. That's another, dalawa lang to. Idudugtong ko rin to dun sa baba. Ganyan na lang. Sige natin ito, connect. Yung natin NP13. Yung sa kabila, connect to NP2. So, meron tayong target na dalawang panel board talaga. Then, lalagay na lang natin yung rep. That's 4, 5, 6 branch. So, lagay na lang tayo ng spare na dalawa since bahay ito. So, 8-8. Kasi natin ito. Natin yun dyan. Balik natin sa taas. No? Hindi na mag-edit. So, masipag ako. Okay, so, kailangan ko is 8-8. Kasi natin to. Stream natin. Okay, mag-stream natin yan. Ganito. Copy natin. Ganito sa taas. Then, trim na natin yung excess. Tapos, yan. Naka-assign na ngayon yung 8. Pero this will be our NP1. No? Technically, typical siya sa NP2. So, pwede kong gawin yan. Typical to ipuin ko na lang. Tapos, meron akong main. Main panel board. Ang content is NP1 at NP2 lang. Nalagay ako ng spare na dalawa. In case. Just in case. O isa lang. Space yung isa. Spare. Yung kabila is space. Oops, wala akong pindot. There's NP2. This is NP1. So, meron tayong LP1, NP2, main panel board, isang spare na medyo lalakihan ko. 2.17, 4.34. Then space, syempre blanco space nga. Space. So, gawa na natin yung NP1 to NP2. Typical naman talaga, diba? Kasi yung NP1 natin, tingnan lang natin. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5, 5, 10. Nag 10 na ako dito. Pero isa-set ko pa rin siya as 500. In case, kasi yung mga electrician, may mga ano talaga, no, na mahilig dagdag ng saksakan dyan. Okay na may pasobra tayo lagi. And then, yung 2 natin is ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na outlet, 180 isa. Sorry, hindi yan. 6
6 times 180 divided by 230, 4.7. Tama, diba? 4.80 time 3, yung sa second floor. Second floor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parehong 16. 6. So this is 1,080. Yung 4.7. Same pa rin na size. Very good. Then 4, 5, ref muna, aircon muna, tapos ref natin yung 6, no? Then spare to. Wait lang, kunin natin dito yung worthless spare para naka-center na. Spare, then spare na rin ba? Dalawang spare, pero liliitan lang natin. Oh, sorry, 500 lang. Pero depende pa rin yan. Aircon, tapos kung ano man yan, ref. Okay, oops, ganito. Ang problema, wala tayong horsepower ng aircon, so mag-base tayo sa laki ng kwarto. Dun sa may loft bed lang diretso, I think sobra na yung 1 HP, no? Sobra na yung 1 horsepower then. Pero just to be safe, mag 1.5 na tayo. Para regardless kung downgrade, safe pa rin siya, diba? So ECU 1.5 HP, then 1.5 HP nito. That's 8, lang 8 ba? What tayo sa load scale tool. 1.5 is 10, 10.0, nearest whole number yan. Tapos 2, 3 isa. Laking allowance na yan, no? Tapos ref is 500 then. And lahat sila is motor load, so palitan natin yan. Isa rin to, and ito. And since spare siya, palitan natin yan. Okay, copy, kasi ito ang i-copy natin sa baba. Then calculate na natin yung VA. So 500 plus 1080 times 2 plus 46 plus 15, that's 8760. 8760. Tapos dito add na lang natin, no? May mga round off kasi, kaya mas maganda i-add mo na lang 38.08. Pag nag 8760 ka divided by 230, 38.09. Then dito so gamit tayo 38. HML is 10, so compute natin 38.08 times 0.8 plus 2.5, so that's 32.967, 196. Okay na yan, divide natin by 0.5, 0.8 factor of safety, we have 41. So gagamit tayo ng 50 ampere. Actually okay din na 40 ampere lang.
Tandaan, marami tayong spare. Tapos pasobra yung ECU natin. Do safe din na mag 50. Total yung wire naman natin is okay din sa 50. Kasi mag 50 tayo. Just to be safe lang. So T100 AF. So kahit 50-50 na lang. Maliit lang naman yun. Then kuha tayo wire size and we can do it, I think 8 sapat na. Okay. And 3.5 in 25. I think kasya pa rin yung 20, pero just to be safe at maluwag yung pagdadaanan ng wire natin, 25 na. So yun na yun. Then lipat natin siya dito. Since typical sa LP1 at LP2, medyo hindi tayo mahirapan. 8760 38.08. Then ito, palitan natin yung wire size 8.0. Then 3.5. Then 25mm dia. Then palitan natin to. Then kunin natin yung main. Meron tayong 8760 times 2 plus 1000, 1852 or 18520. Then tamad ako sa divide ko na by 230, 80.52. So kunin natin yung ito biling nasa 100 na. 80.52 times 10 pa rin to. 66.92. With 0.8 papasok pa sa 90, pero mahirap pumanap ng 90. Pero pag wala, pwedeng 100. And so pang 100, alam ko mga 14 na. Kulang pa. 30 na nga talaga. Pwede pa yung 22. 22 naman. Kaya pa yung 22. Hindi, medyo kaya pa yung 22. Kasi kung kumpitin natin, diba 83 lang. So pwede tayo mag 22 lang. 22 SQM 5, okay na, 8.0 yung ground. Nila natin is dito at 32. Dito RSC na tayo. Kasi papunta na tong entrada. So that's our load schedule. Yung ito palitan natin. Yung ginamit dun sa baba. Binura ko. Hanapin lang natin. Wala ata. Okay lang. Ito yun dito. Palitan lang natin to. Move. Ito isa 30 watt rectangular. Ito square to, pero sige. Rectangular kasi ginamit niya. Bagay, all squares are rectangles. All square are rectangle.
Ito, 30. Yan ako, 50 pala, sorry. Parang mali yan. Oops. Buti na lang, double check natin. 30. 30. 30. Palitan na natin to. 50 lang. 110 kasi yun lang naman yung sukat nung ito ang panel board natin. Hindi man ako nag 100 ito. 20, 20, 20, 20. Sorry, dalawang 20 lang. Dalawang 20. Sorry, tatlo. Tapos, split yung dalawa. 20 pa rin to. Tatlo, dalawa. Tatlo. So that's NP1 and NP2. Then yung main natin. Yun yung 100 ba? 90. Kasi mahirap makakuha ng 90. E 30 ko na nga ito. Para hindi ko na ulo. 30. Pasok pa rin sa 32. Hindi na masyado. 40 na. Resin na. May 100 lang natin.
Hanap tayo ng magandang nema. Magandang nema para sa kanya. Nema 4x is okay. Nema 3R. Nema 4x. Nema 1. Nema 2. Nema 3 na lang. Parang mas sure tayo sa Nema 3. Nema 3R. Also okay itong Nema. And pasok pa siya sa mga requirements natin. Nema 3, ano ko ba yung Nema 3X eh? Pwede ba Nema 3X? Recommended lang naman. Kahit wala na kasi ito na yun. Tapos ito na direkta sa metro. Tapos yan lang. Gusto lang nila mag-enclosure sa labas. So okay na tayo dito. Check. Okay na to. Check. Okay na to. Check. Okay na to. Check. And we have plan here. Okay na. Ang wala na lang is yung home run. Kasi gawa tayo ng home run. Ang problema, wala rin tayong panel board. So may kitchen tayo. Based dun sa drawing, ito yung kitchen. No? Pwede natin ilagay yung panel board lagi. No? Kung saan, either sa kitchen, siguro ito dito natin lalagay. Ito yung hagdan ba yan? Ito mesa. So wala kayo panel board. So pwedeng dito lang mismo. Pero dito na lang natin ilagay sa may kitchen. So sakali maglagay siya ng ano doon, so pwede natin ilagay dito sa ibabaw. Alisin natin itong dining table. Makakagulo. Lagay tayo panel board natin dito. Wala siyang binigay, diba? Wala siyang binigay na panel board. Wala. So tayo maglalagay ng panel board. Yes, ako lalagay ko dito. Sa akin lang. Lalagay ko siya dito. Kahit may saksakan doon. O ref. No, kahit na. Pwede natin siya ilalagay. So tayo na konti. Pwede na. Hinalaw natin ang ganun. Touch natin yung baba. Ang kulay ube. Ako yan. Ito medyo iba yung kusina.
Saan ba harap niya? Actually, hindi ko pa na-imagine yung mismong bahay. So, front elevation ito. Diba? Parang ibang lugar to. Parang iba ka, yung ground, may ano pa eh. Pero dito, ground. Iba rin to. Pero ito siguro yung final. Ito. Diba? Siguro naman ito yung final. May common kitchen. Hindi na malayo na. Ito revised to. Hindi na common kitchen. Ay, wala na. Pero sabi may space doon. So, pwedeng doon ko ilagay yung ano. Pero that's likod, diba? That's likod ang po ito. Nakakakon niya. Bakante dyan sa likod eh. Sa harap. Sa harap, isa na lang pinto. Saan yun? Ito. Meron pa rin dito. Pero may space siya dun. Pero may kanya-kanyang pinto sila. Pero tinagdan eh. May pinto sa may kanan. Saan may pinto sa kanan? So, sa kaliwa pinto nito pag ito yung naging pinto. So, ito yung harapan. Ba, ito nakaharap eh. Pag kumarap ka dyan, kaliwa yan. So, ito nga, ito yung harapan. So, dito tayo maglalagay ng main sa labas. Tapos, yung mga sabano natin or yung panel board natin per room, okay na yung isa. And then, dito kasi yung main. So, pili tayo mas malapit. Ano dyan? Dito natin, mas malapit. Ito sa kabila. Papantay ko na lang. Pantay na lang natin. Tapos yung main natin. Tignan natin dito. Sabihin natin doon. Yung front elevation. Diba? So, dito natin lalagay. Or dito sa it's. So, pwede din sa side na yun. Dito na lang. Yan, pwede. Gagawin na lang natin is i-move natin siya common ground, common point.
Dito, yan. Nagpatong yung outlet tsaka panel board. Diyan na lang. Tapos patatakbuhin natin. Hindi tayo. Hindi na nagtapos na tayo. Ah, yan. Okay, sugahan tayo ng araw. Ayoko ng araw niya. Araw. Nagchamba na ako. 51 degrees. Pangit kung kalalabasan ito. Dapat 45. So may araw na tayo. Ala chamba. Ayun, maganda pa itsura, no? Pwede natin ang kulay. Yan natin yung naka-black. Yung bilog. Nangis itlog.
sobrang laki, di ba? Siyempre, it's LP2. Next. Medyo rotate natin ng konti. Ito doon. Yan. LP4, I believe is aircon. Ito. Ganun pa rin. Ito natin correction ito. And medyo kurba natin. Tama. That's 4. Then 5, another ECU. Pero ito medyo direct. Ito ko ilalagay ko. So, gagawin na yan. Siguro rotate natin ito. Parang putiretso. Tapos move natin siya konti. Para may curvature pa rin. Hopefully, ganun ka affected lang. Yung drawing. Yung arrow. Yeah, it's easy pa rin siyempre. LP5. And last is yung left. Ito nasa ground floor. Ganito siya. So, ito pwede na to. So, take mo lang yun na konti. Konti lang. Medyo natatagalan lang tayo mag-design pag may mga kailangan conditional na wala dun sa request o wala dun sa draft. Pinakamaganda pag blanco talaga yung design na yung mag-isa. Hindi kagaya nito, medyo may laman na. Wala na akong medyo freedom pagdating sa adjustments. Matandas hindi given. Katulad ng ilaw. So, ilaw pwede kong yung switches, no? Pwede kong baguhin pero hindi na. So, doble yung trabaho natin. Okay. Is LP16. So, okay na tayo sa LP1. Ano yun lang natin ngayon yung LP2. Which is, nangyayin lang natin yung doon. Copy lang natin dito. Yan, usap natin yung word na ref. Usap natin siya ilagay. Usap natin ito, makaharang. Ito mo lang yung 1 ang 2. And ito, ganun din. Usod lang natin yan. Rotate natin ito. Baba. Mas mahaba yung BDC. Ano na ito? BDC. Since tatlo yung panel board natin. Mabilis lang yan. Ito, copy natin. Tingnan natin doon. Then, rotate lang natin siya. Ito doon. Rotate na rin natin ito. So, siyempre, ang gulong na LP2 ito. So,
medyo nahirapan dyan. Ito naman, LP1, 3 lang. So, dito tayo. And, okay na tayo dyan. Rotate lang natin. Hanap lang lagi tayo ng space na medyo maluwag. Tapos, move natin ito dito. Sita natin ito. LP1, 3. LP2, 3. Tapos, solid. Ito na lang, LP1, 5. Tapos dito, ito siya. Ganyan. Rotate natin ito. Paturo sa gitna. And ito. Huwag ako mag-edit sa ganyan. Atas lang natin ito konti. Tapos yan. Kasi sobrang laki na. Dito natin. Yan. Punta to. LP15. So okay na tayo. Okay na tayo ngayon sa yung dito na lang. Sa BTC. So magkakaroon tayo ng additional BTC for papuntang from LP1 to MCB, then from MCB to LP2 to MCB. Wire size natin is 8.0. Problema, di natin alam yung reactance. So search natin reactance stable PEC. So 8.0 ito, 0.052. Reactance yan. Sa PVC tayo 0.78. Pantay-pantay naman pala. 0.78. Yung distance natin, yun tayo medyo magkakaiba. Yung distance natin is 100 naman to, kasi hindi tayo mahirapan. From this point, dimensions, from this point to this point first 2.9. Okay, 2 point. Sabihin natin 3 na. Sabihin natin yung dyan hanggang dito. Another 3. So 6 na 6. Tapos add na lang tayo ng 115 feet. So 6 meters. Convert natin meters to feet. 16 meters. 16 ba? 3 magpo-plus pa lang 16. 3 plus 16. So 6 mga 35 feet. Okay, so ilatag na natin ng 40 at least para sure. 40 feet. Same na rin dito. Ang rated natin from 8.0 ilan ba yung rated ng 8.0 hanggang 55. Sublang natin.
Tapos, sisimulan tayo ngayon sa 228.018 na. 228.068 228.068 yung binominal natin dito. So compute tayo, instead of 32, 0.78, instead of 0.45, 0.52, tapos 0.526 as is, 0.5, compute na natin, 0.78 times 0.8, 0.052 times 0.526, 0.65. 0.65, 0.65, tapos 40 feet at 55. Very good. 2 times 0.65 times 55 divided by 1,000, that's 2.86. Medyo malaki na, 2.86. 2.86 225.20, 25.21, oops, isa-isa lang. Magparehohin na natin. Kasi pareho naman ang mga compute. Ito 8.068 range 1.2 acceptable pa rin. And same lang din naman dito. Tingnan natin. Typical na naman sila. Additional 5 feet. Sabi natin additional 2 feet lang. Pero ganun din naman. Magkatikit naman yan halos eh. So okay na yan. DC. And that's it. That's our ilang tayo nga. Isang oras din yan.